Ang topic, mga bossing. Meron hong mga ilang kapulisan, ano, na talagang nire-request ho eh. Talagang nire-request itong mga kapulisan na ito upang tumindig ho at sumaksi o tumestigo, no, laban sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Usaping ICC din ho ito eh. No, usaping ICC, usaping pagpapatawag sa Kongreso at Senado. Ayan nga po mga kababayan. Bukod ho ito sa 5 kapulisan na ipinapatawag po o gustong ma-interview o gustong makapanayam po ng International Criminal Court, mga kababayan. Andiyan sila Albayalde, o Bato de la Rosa, o meron pa pong ibang mga kapulisan na ang sinasabi ho dito ay malamang ho mapuruhan si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kasi ayan, tayo naman po, hindi tayo bulag, hindi naman tayo bingi sa mga nangyayari. Nakikita ho natin, mga bossing, 'di ba, Ma'am Lorelai DSNR, nakikita ho natin kung saan talaga ang tungo at kung kanino nagmula itong kalabisan po, kung sakali, no, talagang nangyari. Kalabisan ho sa paglabag sa karapatang pantao, mga kababayan. Eh sino ho ba ang namuno, ang pinuno, ang nagpatupad, ang nagutos? O, sino po ba ang nagsalita noong mga panahon na yun na ako ang bahala sa inyo? No? Pagka lumaban, tegihin. Ako ang bahala sa inyo. Doon po sa mga salita na yun, mga bossing, masyado pong lumakas ang loob ng ating mga kapulisan. Ano? Yung lakas ng loob na umabot o humantong na ho sila, mga kababayan, sa okay lang yan, bahala, ay makulit eh. O, rat-ratin mo na yan. Pinabibili lang ng suka, pwede naman ho nilang dakpin ng maayos, questionin ng maayos. Dahil nga, pagka ikaw ang nakarinig ng ganun, mga kababayan, nako, sobra atapang atao ka. Ano? Ang problema ho, mga bossing, nung mga nagpatupad, eto ngayon. Yung panahon ngayon, no? Hindi na o wala nang kakayahan ang dating Pangulo na ipagtanggol ho sila. Kaya naman po, sa batas, no? Kung ikaw ay lumabag, ngayon man, o nakaraan mang taon, o matagal na, kailangan pa din litisin, no? Kailangan pa din alamin yung katotohanan, mga bossing. Ma'am Carclea, shout out po sa inyo. Pwede na po bang suminghot ng leeg? Ano, sabi ng mga DDS vloggers. Kailangan, no? Ako ho, mga bossing, miski ho, itong kaila Albayalde, ito pong kaila Senator Bato de la Rosa, sabi ko nga ho kapag yan ho, nakapanayam na, mga bossing, na-interview na ho, no? At naramdaman nila, namalaya nila, nasabi sa kanila na, nako, kayo ay may pagkakataong bumaba ang sentensya sa inyo pagka nakarinig ng ganyan yan. Sa pamamagitan ng ganito, kung yung example lang ho, yung numero na bibitawan ko, example lang. Kung sakali na merong 20, no? May 20 taon kayong posibleng makulong dahil dyan sa ginawa ninyo. Kapag kayo ay tumestigo sa kasong ito, magiging 5 taon na lang yan. Naniniwala ho ako, mga kababayan. Saglit lang ho yan. Meron dyan, hindi si Bato de la Rosa, mga kababayan. Imposibleng si Bato de la Rosa ang maglaglag kay dating Pangulo. Pero dun sa 4 po, yan ang katanungan natin. Dahil meron din mga pamilya yan, mga boss no? Meron din mga pamilya yan, na kumbaga, sabihin mo na, ganito, ganyan, kung ano talaga yung katotohanan, no? Kesa naman mawalay tayo ng 20 taon. 20 taon, mga bossing, siguro, doon na ho sila sa oblo, dadat na nun, aabutan sa haba ho nun. Ilang taon na din ho yung mga yan. Siguro yung iba, nasa 60 na yan. Doon pa lang ho sa 5 mga matataas na PNP official na yon, mga kababayan, ramdam ko na ho, meron doon na talagang
magsasabi na ng katotohanan. At ang madidiin ho dito, mga bossing, wala hong iba kundi ang nag-utos, no? Sa nakikita natin at naririnig ho natin, mga kababayan. Nung panahon nang siya ay nakapwesto, nakaposisyon, ang dating Pangulong Duterte talaga ang madidiinan ho nito, mga bossing. Ang dating Pangulong Duterte ho talaga ang kapupuntahan ho nito. Ano po, yun nga lang. Ito na ho ang problema sa dating Pangulong Duterte. Dahil nga ho, yung mga binitawan niyang salita nung siya ay nakaupo, nung siya ay nanunungkulan, inasahan ho yan ng mga kapulisan, no? Inasahan ho yan, lalo na ho, nung mga loko-lokong mga, loko-lokong mga kapulisan, mga bossing. Ngayon, siguro mapagtatanto nila, maiisip ho nila, naku, nasa na yung pinanghahawakan natin? Bakit hindi na tayo maipagtanggol ngayon? Eto, naiipit tayo sa Kongreso, sa Senado, tapos sila ayaw pumunta. Mga bossing, no? Tapos sila ayaw pumunta. Baka ho magkalaglagan ng todo yan. Baka ho talagang, sige na, total, pakiramdam natin, laglag na tayo ngayon eh. Hindi na sila nagpaparamdam para sa atin eh. No, kung yung mga sarili nga nila, ipinapatawag sa Kongreso, ayaw nilang lumitaw. Tapos tayo, eto, nandito na. Malamang sa alamang ho, mga kababayan, sa dami ho niyan, malamang ho sa alamang, talagang maiipit po ang dating Pangulo dito. Sabi ni Virgel Valencia, Boss Mark, nagsalita na ba si Maharlika sa nagkaso kay Mel Robles na hanggang ngayon sa California? Wala pa din. Wala pa din ho. Siguro, meron na sa panahon nang kami ho ay lumilipad patungo ho dito, mga kababayan. Halos isang araw at kalahati din eh. Pero wala akong nasagap na balita na sumagot na doon sa press conference, no, bago tayo umalis ng Pilipinas noon. Ayan, mga building. Nandito kami sa Manhattan. No? Ayan, mga building, mga kababayan. Good morning, sabi ni Paceless Raw, Sir Mark sa Pinas at sa lahat. Ayun ho, mga kababayan. Nako, eto, tumungo na ho tayo dito sa ating mismong topic. Ano ho ba unahin natin? Eto, dalawa ho ito eh. Parehas kibuloy yun. Nako, Pastor, kung saan ka man, bakit ganun? Ayaw mong harapin ang batas ng Pilipinas. Eto na nga po,